Hokang Tuoy May, walang hanggan ang bulaklak, mula sa alikabok ng Cebu patungo sa imperyo ng kasino sa Manila, ang alamat ni Mateo Cruz sa gitna ng napakaraming karaniwang kapalaran, may isang lalaki na pumili ng di pangkaraniwang landas, iniwan ang kanyang bayan sa Cebu upang sumabak sa kumikinang ngunit mapanganib na mundo ng industriya ng kasino sa Manila. Ang kanyang buhay at karera ay naging isang alamat na patuloy na ikinukwento ng mga tao. Siya ay walang iba kundi si Mateo Cruz. Ang kabataan ni Mateo ay puno ng kahirapan. Sa edad na 3 taon, siya ay ipinadala ng kanyang ina sa Bahay Kalinga, isang shelter para sa mga ulila sa labas ng Cebu. Doon, ang pagkain ay laging kulang. Palaging kumakalam ang tiyan niya sa gutom, kaya't ang isang chicken joy ay naging isang napakalaking pangarap. Narinig niya mula sa mga tao na ang pagbebenta ng hantik, isang uri ng malaking, makamandag na langgam, ay maaaring magbigay ng pera, sapat upang matupad ang pangarap niyang makakain ng chicken joy. Kaya't si Mateo, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Luis Reyes, ay nagpunta sa bundok upang maghanap ng pugad ng hantik. Sa kasamaang palad, pareho silang nakagat ng mga langgam, na nagdulot ng matinding pamamaga at pangangati sa kanilang buong katawan. Isang mabait na matandang lalaki mula sa Batika ang naawa sa kanilang kalagayan at nagbigay ng 200 peso. Ngunit ang halagang iyon ay kulang pa rin para makabili ng chicken joy na nagkakahalaga ng 500 peso. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Mateo ang mga bata na naglalaro ng Jack and Poy, OON, sa estilong Pilipino, malapit doon. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isip, bakit hindi gamitin ang pera para tumaya? Ang mananalo ay magkakaroon ng chicken joy. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Mateo ang mundo ng sugal. Ngunit ang buhay ay hindi laging ayon sa plano. Pagkatapos ng ilang laro, natalo niya ang lahat ng 200 peso. Uuwi silang dalawa sa Bahay Kalinga na walang nakuha. Ang mga araw ng kahirapan ay patuloy na dumaan. Isang araw, biglang dumating ang ina ni Mateo upang kunin siya pauwi. Ang kanyang ama ay kalalabas lamang sa kulungan, bilangguan. Sa wakas, si Mateo ay nakapag-aral na tulad ng ibang mga bata. Ngunit ang 2 taon sa Bahay Kalinga ay nagdulot ng agwat sa kanyang kaalaman kumpara sa mga kaklase. Iminungkahi ng guro na kumuha ng tutor, ngunit dahil sa kahirapan, hindi nila ito magawa. Upang makapagbigay ng pera para sa pag-aaral ng anak, bumalik ang kanyang ama sa dati niyang bisyo, nagbukas ng isang maliit na sag-alan sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya maalis ang ugali niyang mainitan ng ulo, nang mahuli ang isang manloloko, binugbog niya ito ng husto. Bilang resulta, siya ay muling bumalik sa kulungan. Si Mateo at ang kanyang ina ay napilitang lumipat sa isang mahirap na lugar sa Cebu City. Upang makatulong sa pamilya, si Mateo, kahit bata pa, ay nagsimulang magbenta ng dyaryo. Ang bawat dyaryo ay nagkakahalaga ng 20 peso, kung saan ang publisher ay kumukuha ng 70%, at si Mateo ay nakakakuha ng 30% na komisyon. Kung hindi siya makakabenta ng 5 dyaryo, siya ay paparusahan. Ngunit si Mateo ay likas na madiskarte. Matapang niyang hiningi ang 100 dyaryo, tiwala sa kanyang kakayahan sa pagbebenta. Sa kanyang matamis na pananalita, madalas niyang nilalapitan ang mga dalagang nagdaraan at sinasabi, "Ate, ang ganda mo naman. Miss, ang ganda mo." Dahil dito, madalas silang bumibili ng dyaryo. Kapag oras na para magbigay ng sukli, sinasadya niyang magpanggap na hindi mahanap ang tamang halaga. Kadalasan, ang mga babae ay nagmamadaling nagsasabing huwag nang magbigay ng sukli. Kaya't sa bawat dyaryo, kumikita siya ng higit pa sa inaasahan. Pagkatapos, pumunta siya sa mga sinehan, kung saan maraming tao, upang magbenta ng dyaryo habang nag-aalok din ng serbisyo sa paglinis ng sapatos. Sa kanyang matamis na ngiti at magalang na pananalita, madalang ang tumatanggi sa kanya. Ang 100 dyaryo ay mabilis na nauubos. Ang kanyang likas na talento sa negosyo ay naging pundasyon ng kanyang tagumpay sa hinaharap.
Pagsapit ng taong 2000, si Mateo ay naging may-ari ng pinakaprestihiyosong sentro ng pagsasanay sa wikang Ingles sa Cebu City. Ang mga pinakamahusay na guro ay nagtipon dito. Isang araw, dumalaw ang kaibigan niyang si Marco Silva, na nagdala ng malaking plano sa negosyo. Ang kumpanya ni Marco ay nagbebenta ng mga makina para sa mga laro ng baraha sa mga kasino, na may taunang kita na umaabot sa higit 5 bilyong peso. Sinabi ni Marco na ang gobyerno ay mas nagiging bukas sa industriya ng kasino. Inanyayahan niya si Mateo na bisitahin ang isang legal na kasino sa Clark Freeport Zone, isang lugar na kilala sa mga pasyalan at kasino. Dahil sa matagal ng interes ni Mateo sa mundo ng sugal, agad siyang pumayag. Sa Clark, pumasok sila sa isang bar na may kasamang kasino. Ang lahat ay parang totoong kasino, ngunit ang taya ay hindi pera kundi puntos o chip na ipinapalit mula sa mga inumin. Ipinaliwanag ng may-ari ng kasino ang mga patakaran ng laro ng baccarat kay Mateo, na gustong maunawaan ang modelo ng negosyo. Pagkatapos matutunan ang mga patakaran, naupo si Mateo sa mesa at naglaro ng magdamag. Hindi siya naglaro upang kumita ng pera, kundi upang maunawaan ang sistema ng kasino at kung paano ito kumikita. Pagkatapos ng isang gabi, gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa matematika, nanalo siya ng 1.9 milyong peso. Ngunit nang ipapalit na niya ang kanyang chip, isang kakaibang bagay ang nangyari. Lumapit ang may-ari ng kasino at iniabot sa kanya ang isang voucher para sa inumin na may mataas na halaga. Sa unang pagkakataon, nagulat si Mateo sa sistemang ito. Ipinaliwanag ng may-ari kung paano ipapalit ang voucher sa mga mamahaling alak, na maaaring ibenta sa isang lugar na tumatanggap nito upang makuha ang pera. Ang prosesong ito ay ginagawang mas legal ang sugal sa ilang antas at nakakaiwas sa buwis. Ang kasino ay kumukuha lamang ng 10% na komisyon mula sa kita ng manlalaro. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mateo, sa mundo ng kasino, ang may-ari ang laging panalo. Habang nasa biyahe pa uwi, naamoy na ni Mateo ang oportunidad sa negosyo. Nagpasya siyang magtayo ng isang kasino na may katulad na modelo sa Cebu. Una, humingi siya ng tulong kay Marco upang maghanap ng 12 propesyonal na dealer. Pangalawa, tinarget niya ang isang nightclub na nalulugi sa isang tahimik na lugar. Ang may-ari nito ay hindi na makabayad ng renta. Nang inalok ni Mateo na bilhin ang buong negosyo, siningil siya ng may-ari ng 10 milyong peso. Ngunit sa halip na tumawad, nagbigay si Mateo ng 30 milyong peso. Agad na pumayag ang may-ari. Sa wakas, mayroon na siyang lokasyon, mga dealer, at ipinagawa pa niya ang dormitoryo sa itaas ng gusali para sa mga empleyado upang masiguro ang operasyon ng kasino ng 24/7. Ang underground casino ni Mateo ay mabilis na sumikat at napuno ng mga kliyente. Mayroon siyang sariling estratehiya, maglingkod lamang sa mga edukado, negosyante, at mga manlalarong may kultura, bawal ang mga gang o mga taong mahilig manggulo kapag natalo. Bukod dito, ang mga talunan ay agad na binibigyan ng refund na 10% ng kanilang natalo. Ang makataong pulisya at mataas na kalidad ng serbisyo ang naging dahilan ng tagumpay ng kasino ni Mateo. Sa loob lamang ng isang buwan, kumita siya ng 10 bilyong peso. Ang susunod na hakbang ay maghanap ng lokasyon para sa mga bagong sangay, kung saan ibinabahagi niya ang malaking bahagi ng kita sa mga kasosyo upang mabawasan ang panganib at magtulungan sa pag-asenso. Kilala rin si Mateo sa pagiging galante at matulungin. Kapag may problema ang kanyang mga tauhan, palagi siyang handang tumulong. Hindi lamang pera ang kanyang nakukuha, kundi pati ang tiwala at pagmamahal ng mga tao. Ngunit ang mga masayang araw ay maikli lamang isang araw. Ang kasino ni Mateo ay tumanggap ng isang espesyal na bisita, isang tunay na big whale o malaking sugarol. Sa loob lamang ng isang oras, nanalo ang bisita ng mahigit 3 milyong peso. Habang naglalakad palabas ang bisita matapos magpalit ng pera sa reception,
biglang dumating ang Special Investigation Team ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Ginamit nila ang dahilan ng pag-iwas sa buwis upang aisil ang kasino. Si Rico Santos, isang empleyado sa reception, ay nakaramdam ng panganib, kaya't mabilis niyang itinago ang mga libro ng accounting sa isang kahon ng delivery. Sinubukan niyang lumabas ng palihim ngunit nahuli siya ng mga awtoridad. Bagamat si Rico ay isang ordinaryong empleyado lamang, ang tunay na may-ari ng kasino ay si Mateo Cruz. Nang malaman ni Mateo na sinalakay ang kanyang kasino, agad siyang tumawag kay Marco Silva upang magplano ng pagtakas. Ngunit si Marco, sa sobrang tiwala, ay nagdeposito ng 60 bilyong peso sa bangko. Halos himatayin si Mateo nang marinig ito. Agad niyang pinaalalahanan si Marco na huwag pumunta sa bangko upang mag-withdraw ng pera, at binigyan siya ng isang secure na telepono na maaari lamang makipag-ugnayan kay Mateo. Gayunpaman, pagkahiwalay nila, si Marco ay tumawag agad sa kanyang asawa upang mag-usap kung paano haharapin ang sitwasyon, hindi alam na binabantayan na siya ng mga awtoridad. Nang pumunta si Marco sa isang opisina ng real estate upang ibenta ang kanyang mga ari-arian, biglang dumating ang mga investigator at inaresto siya. Bagamat si Marco ang nakapangalan sa mga legal na dokumento ng kasino, naniniwala si Director Aquino, ang pinuno ng investigation team, na si Mateo ang tunay na utak sa likod ng operasyon. Pinilit ni Aquino si Marco na sabihin kung nasaan si Mateo. Sa eksaktong sandali, tumawag si Mateo. Agad na kinuha ni Aquino ang telepono, nagpakilala, at pinaalalahanan si Mateo na dapat niyang bayaran ang kanyang buwis. Nang malaman ni Mateo na nahuli na si Marco, agad niyang ibinaba ang tawag. Bago pumunta sa paliparan, nakipag-ugnayan si Mateo kay Luis Reyes upang tanungin kung may paraan upang mailigtas si Marco. Umiling si Luis at sinabing ang investigation team ng BIR ay espesyal at hindi maaaring impluwensyahan. Sa puntong iyon, ang tanging opsyon ni Mateo ay ang tumakas palabas ng bansa. Nagpasya siyang pumunta sa Manila upang hanapin ang kanyang matagal ng kaibigan na si Andres Lim. Pagdating sa Manila, nakipagkita si Mateo kay Andres, ang kanyang mabuting kaibigan noong high school. Noon, si Mateo ay madalas binubuli ng mga upperclassmen, at ang dalawa ay nauwi sa isang matinding away na humantong sa pag-anyaya ng kanilang mga magulang sa paaralan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging magkaibigan sila at itinuring na parang magkapatid. Matapos kumain, dinala ni Andres si Mateo sa isang pangunahing kasino sa Entertainment City, Manila. Nang makita ang marangyang lugar, napagtanto ni Mateo na ang kanyang kasino sa Cebu ay parang palaka sa ilalim ng balon. Dinala siya ni Andres sa VIP room at ipinakilala kay Chairman Tan, isang malaking tao sa industriya ng kasino na nagmamay-ari ng mga junket VIP, mga pribadong silid para sa mga mayayamang manlalaro. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, walang pag-aalinlangan na naupo si Mateo sa mesa ng baccarat. Dahil sa kanyang karanasan sa pagpapatakbo ng kasino, napakadali para sa kanya ang laro. Sa loob lamang ng isang gabi, nanalo si Mateo ng 20 bilyong peso, mas malaki pa kaysa sa kita niya sa isang taon ng pagpapatakbo ng kasino sa Cebu. Dahil bagong dating sa Manila at wala pang tirahan, isang kaibigan ang nagrekomenda kay Mateo na pansamantalang tumuloy sa Acacia Hotel. Narinig ni Mateo na ang anak ng kaibigan ay nais mag-aral sa ibang bansa, kaya't galante niyang ibinigay ang buong 20 bilyong peso na napanalunan niya noong nakaraang gabi. Hindi makapaniwala si Benjo David, ang kaibigan, at niyakap ng mahigpit si Mateo nang may labis na pasasalamat. Ngunit ang swerte ay hindi palaging nasa panig ni Mateo. Hindi nagtagal, natalo niya ang lahat ng perang napanalunan. Ang malas ay patuloy na dumating, hindi lamang nawala ang pera mula sa kanyang panalo, kundi pati na rin ang lahat ng ipon niya mula sa kasino sa Cebu. Si Mateo ay parang nakaupo sa nagbabagang apoy. Nakita ni Chairman Tan ang sitwasyon ni Mateo at pinayuhan siyang huminto na. Ngunit ang isang taong nalulong sa sugal ay mahirap makawala.
Napilitan si Mateo na mangutang kay Chairman Tan. Sa kabutihang loob, pumayag si Tan na ipahiram ang 10 bilyong peso, ngunit nagbigay muna ng 1 bilyong peso sa pamamagitan ng kanyang tauhan na si Mang Jun. Sa parehong oras, isang grupo ng mga hindi inaasahang bisita ang dumating sa kasino. Isang lokal na gangster ang nagdala ng kanyang mga tauhan at sinabing ang anak ng isang malaking construction company ay paparating upang maglaro. Humingi sila ng referral fee mula kay Chairman Tan, na talagang isang uri ng protection money. Nakita ni Mateo na nahihirapan si Chairman Tan, kaya't lumapit siya at ginamit ang kanyang talas ng isip upang paalisin ang grupo. Binigyan pa niya ng payo si Chairman Tan na umiwas sa mga ganitong klaseng tao. Habang papalayo si Mateo, napansin ni Chairman Tan ang kanyang kakaibang lakas ng loob at nag-isip ng malalim. Ang 1 bilyong peso ay hindi sapat. Muli, natalo ni Mateo ang lahat. Kinabukasan, ipinakilala siya ni Andres kay Boss Edgar, isang loan shark na nagkukubli bilang isang negosyante. Sa desperasyon, napilitan si Mateo na mangutang kay Boss Edgar. Bagamat mabait ang pakikitungo ni Edgar, alam ni Mateo na sa Pilipinas, ang batas ay madalas na kontrolado ng pera at kapangyarihan. Kapag natalo ka sa sugal at tumakas, ang resulta ay pwedeng maging pagkawasak ng buhay. Kinuha ni Mateo ang 2 milyong peso at agad pumunta sa kasino, umaasa na maibabalik ang kanyang swerte. Ngunit sa huli, natalo siya muli. Sa loob lamang ng 3 buwan, bumagsak si Mateo mula sa rurok ng tagumpay patungo sa kailaliman ng pagkatalo. Pagbalik sa hotel, nakatanggap si Mateo ng tawag mula sa beer. Pinilit siyang magbayad ng buwis na hindi pa nababayaran, kung hindi ay kakasuhan siya at maaaring makialam ang Interpol para sa isang international manhunt. Ang kanyang pamilya sa Cebu ay maaaring madamay. Sa kawalan ng pera, tinawagan ni Mateo ang kanyang asawa upang ibenta ang kanilang bahay sa Cebu at magsimula muli sa Manila. Ngunit natanggap niya ang masamang balita, ang kanyang ama ay malubhang may sakit at wala nang magagawa ang Makati Medical Center. Upang maayos ang libing ng kanyang ama, muling tumawag si Mateo kay Luis Reyes upang tanungin ang progreso ng kaso. Sa kabutihang palad, hindi pa sinisimulan ng BIR ang pormal na kaso laban sa kanya. Nangangahulugan ito na maaari pa siyang malayang makapasok at makalabas ng Pilipinas, basta't nangangako siyang magbabayad ng buwis. Agad na nag-impake si Mateo upang bumalik sa Cebu. Ngunit hindi niya inaasahan na si Boss Edgar at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay sa labas ng hotel. Sinubukan ni Edgar na makipag-usap, ngunit itinulak siya ni Mateo. Hinawakan ni Mateo si Edgar sa leeg at itinulak siya sa pinto. Agad namang naglabas ng baril ang mga tauhan ni Edgar at itinutok ito sa ulo ni Mateo. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi natinag si Mateo. Ang kanyang matalas na tingin at matibay na personalidad ay nagpatigil sa grupo. Sa huli, pinayagan siyang umalis ni Edgar ngunit binigyan siya ng deadline upang magbayad. Sa labis na kawalan ng pag-asa, sinubukan ni Mateo na ipusta ang natitirang ari-arian niya sa Cebu sa isang huling laro sa telepono. Tulad ng inaasahan, natalo siya muli. Ang dating makapangyarihang tao sa Cebu ay ngayon nakahandusay sa isang murang hotel. Matagal nang minamasdan ni Chairman Tan si Mateo. Napagtanto niya na si Mateo ay isang taong may kakayahan at talento. Nagpasya siyang bigyan si Mateo ng pagkakataong pamahalaan ang kanyang VIP room. Ito ang magiging daan upang mabayaran ni Mateo ang kanyang utang at muling bumangon sa industriya na kanyang alam. Labis ang pasasalamat ni Mateo kay Chairman Tan, ngunit alam niyang kailangan muna niyang ayusin ang kanyang problema sa buwis. Sa kasamaang palad, wala na siyang pera para makauwi. Napilitan siyang humingi ng tulong kay Benjo David, ang kaibigan na minsan niyang binigyan ng 20 bilyong peso. Ngunit malamig na tinanggihan siya ni Benjo, sinasabing wala siyang pera. Napansin ni Mateo ang tila kakaibang sagot ng pamilya ni Benjo tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa tulong ni Luis Reyes, nakabalik si Mateo sa Cebu.
Ang unang ginawa ni Mateo pagdating sa Cebu ay ang pag-aasikaso ng libing ng kanyang ama. Sa kabila ng kalungkutan, sinikap niyang gawing marangal ang seremonya. Pagkatapos, humarap siya sa beer upang ayusin ang kanyang mga buwis. Ang kaso ni Marco Silva ay sinimulan na sa korte. Sa mga matibay na ebidensya mula sa beer, si Marco ay nahatulan ng 5 taon sa bilangguan at pinagmulta ng 45 bilyong peso. Sa kabila ng mabigat na parusa, nanatiling tahimik si Marco at hindi nagsiwalat ng anumang impormasyon tungkol kay Mateo. Mateo nakipagkita kay Director Aquino. Batay sa mga ebidensyang hawak ng beer, tinukoy nila na ang kita mula sa underground casino ni Mateo ay umabot sa mahigit 30 bilyong peso, hindi pa kabilang ang kita mula sa mga gaming machine. Ang paunang multa na itinakda ay 8 bilyong peso. Diretsahang sinabi ni Mateo na hindi siya kumita ng ganoong kalaking halaga. Dahil sa kanyang taos-pusong pag-amin, kusang loob na ibinaba ni Director Aquino ang multa sa 4 na bilyong peso. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Mateo ang alok, isinara niya ang kanyang notebook at tahasang sinabi na hindi niya kayang bayaran ang halagang iyon. Malakas pa niyang sinabi na kung ipipilit ng beer, handa siyang makulong. Matapos ang matinding negosasyon, napagkasundoan ng beer na ang huling multa ay 800 milyong peso. Nagtaka ang assistant ni Aquino kung bakit ibinaba ng ganito kalaki ang multa. Ipinaliwanag ni Director Aquino na ang ebidensyang hawak nila ay hindi sapat na matibay upang suportahan ang mas mataas na multa sa korte. Sa wakas, nalutas na ni Mateo Cruz ang kanyang mga legal na problema sa kanyang bayan. Ang daan pabalik sa Manila, at sa mundo ng mga kasino sa ilalim ng proteksyon ni Chairman Tan, ay muling bumukas sa harap niya. Isang bagong alamat ang malapit ng magsimula. Reputasyon, sakripisyo, at pagtahak sa tugatog ng kapangyarihan halos imposible ang pagkakataong manalo sa sitwasyong ito. Naiintindihan ni Director Aquino na mas mabuting ibaba ang multa upang makakuha ng kahit kaunting buwis kaysa habulin ang isang mahal na kaso na maaaring hindi magresulta sa buong pagbawi ng pera. Si Mateo Cruz, matapos maayos ang lahat ng legal na isyu, ay mahigpit na hinawakan ang natitirang pera niya at bumalik sa Manila, isang lugar ng pangako at pagsubok ng kanyang kakayahan. Ang unang ginawa ni Mateo ay tumawag kay Boss Edgar. Hindi lamang niya ibinalik ang buong halagang inutang, kundi nagbigay din siya ng isang malaking halaga bilang interes. Tinitigan niya si Edgar, at sa matatag na tinig ay sinabi, "Boss, ang negosyo ay tungkol sa tiwala, katalinuhan, at respeto, hindi sa pananakot gamit ang baril." Si Edgar, isang tusong loan shark, ay walang nagawa kundi tumango at mag-apologize sa kanyang bastos na aksyon noong nakaraang gabi. Hindi nagtanim ng galit si Mateo, sa halip, nakita niya ang potensyal ni Edgar. Ang VIP room ay nangangailangan ng taong marunong magmaneho ng pera, sabi ni Mateo, ikaw ang tamang tao para dyan. Gusto mo bang makipagtulungan? Sa harap ng isang taong may tapang, integridad, at galante tulad ni Mateo, agad na pumayag si Edgar. Bago umalis, bumulong si Edgar kay Mateo, mag-ingat ka kay Benjo David. Hindi kanya itinuturing na kaibigan. Ipinamalita niya ang masasamang bagay tungkol sa iyo at ginamit ang perang ibinigay mo para bumili ng shabu. Napatigil si Mateo. Bagamat gusto niyang itanggi ang sinabi ni Edgar, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may katotohanan ito. Kinagabihan, inanyayahan ni Mateo si Benjo na maghapunan sa isang marangyang restaurant sa Bonifacio Global City. Hindi siya nagpaligoy-ligoy, diretsahan niyang tinanong si Benjo tungkol sa issue. Sa halip na mahiya, nagalit si Benjo, tumayo, at sinigawan si Mateo. Sa kabila ng mga masasakit na salita, nanatiling kalmado si Mateo. Kinuha niya ang kutsilyo sa mesa, inabot ito kay Benjo, at sinabi, hawakan mo. Saksakin mo ako, bibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi mo gagawin, ako ang magtutok nito sa leeg mo. Nanginginig si Benjo, hawak ang kutsilyo, ngunit hindi niya magawang kumilos. Lumipas ang 5 segundo.
Kinuha ni Mateo ang kutsilyo mula sa kamay ni Benjo. Simula ngayon, sabi ni Mateo, malinaw ang bawat salita, tapos na ang pagkakaibigan natin. Habang papalayo, iniwan niya ang isang huling pangungusap na puno ng paghamak. Matapos alisin ang mga personal na problema, ibinuhos ni Mateo ang buong atensyon sa pamamahala ng kasino. Isang buwan ang lumipas, tinawag siya ni Chairman Tan sa opisina at binigyan ng malaking dividend, 100 milyong peso. Pagkatapos, inilabas ni Chairman Tan ang isang lumang folder na puno ng alikabok. Ito ang mga utang, sabi ni Chairman Tan, medyo pagod ang boses, mga manlalarong natalo at tumakas pabalik sa kanilang bansa, mahigit 1 dekada na. Walang nakapaningil kahit 1 sentimo. Kung ikaw, Mateo, ay makakapaningil ng mga ito, magiging opisyal kang partner ko, hindi lang tagapamahala. Sa kabila ng mababang pag-asa ni Chairman Tan, nakita ni Mateo ang oportunidad na ito bilang isang gintong pagkakataon upang patunayan ang kanyang halaga. Pagbalik sa Cebu, ang unang ginawa ni Mateo ay pumunta sa isang hardware store upang bumili ng ilang kagamitan. Ang unang may utang sa listahan ay isang kilalang gang leader sa lugar. Mag-isa si Mateo, walang armas, ngunit diretsyong pumasok sa pugad ng gang. Pagkakita kay Mateo, tumawa ang gang leader, sa dami ng taon ko dito, ngayon lang ako nakakita ng isang gago na maglalakas loob na magsalita ng masama sa harap ko. Kumaway siya sa kanyang mga tauhan upang turuan si Mateo ng leksyon. Isang malaking lalaki ang lumapit upang atakihin si Mateo, ngunit sa isang iglap, isang matalim na screwdriver ang nasa kamay ni Mateo, nakatutok sa mukha ng lalaki. Ang iba pang tauhan ay napahinto, natakot sa malamig na tingin ni Mateo. Tahimik ang buong lugar. Umupo si Mateo sa mesa, kinuha ang isang sashimi sa plato, at ginamit ito upang panasan ang screwdriver na may ketchup o dugo. Sa wakas, ang gang leader ay sumuko sa tapang ni Mateo, at ang utang na 1 bilyong peso na nawala sa loob ng 10 taon ay agad na binayaran. Kinabukasan, pinuntahan ni Mateo ang salon ng asawa ng isa pang may utang. Gumawa siya ng eksenang nakakahiya, naglinis ng paa sa basin ng salon, at biglang naghubad ng pantalon, sabay utot. Takot na takot ang may-ari ng salon at ang mga tauhan nito. Nang makuha ni Mateo ang kanilang pansin, sinabi niya ang dahilan ng kanyang pagbisita, ang asawa ng may-ari ay may utang kay Chairman Tan na hindi pa nababayaran. Hindi na nila makayanan ang gulo, kaya't agad na tinawagan ng may-ari ang kanyang asawa, at ang utang ay binayaran sa pamamagitan ng bank transfer. Isa-isa, ang mga utang na tila imposibleng maibalik ay nasingil ni Mateo. Labis na humanga si Chairman Tan sa kakayahan ni Mateo, at madalas siyang purihin sa harap ng kanyang mga kaibigan. Opisyal na ibinigay ni Chairman Tan kay Mateo ang buong pamamahala at bahagi ng pagmamay-ari ng VIP room. Hindi lamang naging mahusay si Mateo sa kanyang trabaho, isinama rin niya si Boss Edgar bilang isang co-manager ng VIP room, gamit ang mga koneksyon at natatanging kakayahan ni Edgar. Kahit si Rico Santos mula sa Cebu ay tumawag upang irekomenda ang isang kaibigan na si Sonny Reyes, umaasang matutulungan siya ni Mateo. Pagkatapos magsalita, pumasok sa opisina ni Mateo ang isang lalaking bihis na bihis at maayos ang itsura. Siya si Sonny Reyes. Sa kanyang pagsasaliksik, nalaman ni Mateo na si Sonny ay dating namahala ng isang brothel, na kunwari isang lehitimong negosyo, ngunit nahuli ng mga pulis at napilitang tumakas patungong Pilipinas. Dahil si Rico ang nagrekomenda sa kanya, binigyan ni Mateo si Sonny ng 10,000 peso bilang panimulang kapital, sa pag-asang maalis na ang abalang ito. Ngunit hindi inaasahan ni Mateo na si Sonny ay magiging makulit at nakiusap na mabigyan ng posisyon sa kasino. Gusto niyang makahawak ng ilang VIP rooms upang pamunuan. Ang kawalang hiyaan ni Sonny ay labis na ikinainis ni Mateo, kaya't hindi niya napigilan ang sarili at pinagtawanan ito. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Chairman Tan sa opisina, halatang malungkot ang mukha.
Palihim na tinanong ni Mateo si Boss Edgar at nalaman niyang si Chairman Tan ay tinakat ni Big Boss Vic, isang kilalang leader ng sindikato sa lugar. Sinabi ni Vic na kung hindi magbibigay si Chairman Tan ng 50,000 peso bilang buwanang protection money, ang mga tauhan nito ay kukunin ang kanyang mga binti. Sa kabila ng pagiging isang respetadong negosyante, napilitang lumuhad si Chairman Tan upang magmakaawa para sa kanyang kaligtasan. Nang marinig ni Mateo ang nangyari, sa kanyang mentor at kaibigan na labis niyang iginagalang, nag-init ang kanyang ulo. Agad siyang nagtungo sa hotel kung saan naglalagi si Big Boss Vic at ang kanyang mga tauhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya roon ang kanyang dating kaibigan na si Andres Lim, na kasalukuyang kasama ni Vic. Ngunit hindi ito pinansin ni Mateo. Diretso siyang lumapit kay Big Boss Vic at mariing sinabi, "Huwag mong galawin si Chairman Tan. Siya ang tumulong sa akin noong panahong wala akong wala. Kung gagalawin mo siya, parang ginalaw mo na rin ako. Kahit 10 buhay pa ang mawala sa akin, hindi ko ito palalampasin. Kung may susunod pa, aasikasuhin ko ito sa paraan ng mga Pilipino." Sa una, binalewala ni Big Boss Vic ang banta ni Mateo, ngunit nakita niya ang hindi matatawarang tapang at katapatan nito. Nagbigay siya ng hamon, "Sige, inumin mo ang buong bateng ito ng alak sa isang lagok, at kalimutan na natin ang usapan tungkol kay Tan." Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Mateo ang bote ng alak, itinaas ito, at inubos sa isang inuman. Napahanga si Big Boss Vic sa tapang at determinasyon ni Mateo. Nagbigay siya ng senadorya sa kanyang mga tauhan na hayaan si Mateo. Natapos ang problema ng maayos. Ngunit pagkalabas ni Mateo sa silid, hindi niya napigilan ang sarili at sumuka sa isang paso ng halaman sa labas. Simula noon, tinupad ni Big Boss Vic ang kanyang pangako at hindi na muling ginulo si Chairman Tan. Matapos ang insidenteng ito, tuluyang nakuha ni Mateo ang tiwala at respeto ni Chairman Tan. Ang kasino sa ilalim ng pamamahala ni Mateo ay lalong umunlad. Sa loob lamang ng 10 taon, kumita sila ng napakalaking halaga na umabot sa 70 bilyong peso. Maraming tao ang nag-aakalang sila ay mga hari ng sugal, na kumikita ng direkta mula sa mga manlalaro. Ngunit ang totoo, ang sikreto ng kanilang tagumpay ay nakasalalay sa sistema ng komisyon at mga voucher na naisip ni Mateo. Karaniwan, ang rolling commission na ibinibigay ng kasino sa mga manlalaro ay nasa 1.2%. Ngunit si Mateo, sa kanyang kakaibang estilo, ay nagbigay ng mas mataas na porsyento, 1.6%. Ibig sabihin, sa bawat 1 milyong peso na taya ng isang manlalaro, makakakuha sila ng 16,000 peso bilang komisyon. Gayunpaman, sa 16,000 peso na ito, 0.1% o 1,000 peso, ay ibinibigay bilang voucher ng hotel na The Solara. Ang mga voucher na ito ay maaaring gamitin bilang diskwento sa mga serbisyo ng hotel tulad ng kwarto, pagkain, at iba pang serbisyo. Dahil dito, nagkaroon si Mateo ng isa pang mapagkakakitaan, ang negosyo ng vouchers. Sa rurok ng kanilang operasyon, nagbubuk si Mateo ng halos 150 kwarto ng hotel araw-araw, o halos 5,000 kwarto kada buwan para sa mga VIP at partner. Bumibili siya ng mga voucher mula sa mga hindi gumagamit nito sa presyong may 40% na diskwento. Kapag nagbabayad ang mga customer ng cash, ginagamit ni Mateo ang mga voucher upang bayaran ang hotel at kinukuha niya ang 60% na kita mula sa diferensya. Dahil sa dami ng vouchers, ginamit niya ito bilang benepisyo para sa kanyang mga empleyado. Ang mga buffet sa 5-star restaurant ng The Solara, na karaniwang hindi maabot ng karamihan, ay naging pangkaraniwan na lamang para sa kanyang team. Isang araw, habang nasa restaurant ng hotel, nakilala ni Mateo ang isang mahalagang tao, ang personal na sekretaryo ng Pangulo ng Pilipinas. Sa pagiging mabilis mag-isip, alam ni Mateo na ang sekretaryong ito ay regular na nag-oorganisa ng mga pulong at seminar para sa mga opisyal ng gobyerno.
Agad niyang iminungkahi na gawin ang mga ito sa The Celara. Bagamat nag-alinlangan ang sekretaryo dahil sa mataas na gastos, agad na sinabi ni Mateo, "Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin." Gamit ang mga voucher na hindi nagagamit, ito ay isang perpektong pagkakataon upang magamit ang mga ito habang pinalalakas ang kanyang network. Sa simula, kakaunti lamang ang dumadalo sa mga seminar, karaniwan ay mga alkalde at hepe ng pulisya mula sa mga kalapit na lugar. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumami ang mga dumadalo, kabilang ang mga kilalang tao sa militar, politika, at negosyo. Halos araw-araw ay puno ang restaurant. Maging ang anak ng Pangulo ay personal na dumalo sa isang event. Ang mga convoy ng pulis na nagbubukas ng daan ay naging karaniwang tanawin sa The Celara. Sa panahong iyon, halos walang tao sa mataas na lipunan ng Manila ang hindi nakakaalam ng pangalang Mateo Cruz. Isang araw, ipinakilala ng sekretaryo ng Pangulo si Mateo sa isa pang malaking tao, si Mr. Daniel Silva. Si Daniel ay isang alamat sa mundo ng sugal sa Asia, isang makapangyarihang tao na sinasabing ang isang salita niya ay maaaring magdesisyon kung sino ang magiging Pangulo. Si Daniel ang namamahala sa mega project na Costa Verde Resort at Casino sa Parañaque, na may layuning gawing pinamalaki at pinakabagong kasino sa Pilipinas. Kailangan niya ng isang tao na may kakayahan, koneksyon, at tapang tulad ni Mateo Cruz upang maging bahagi ng proyekto. Natural, agad na pumayag si Mateo. Sa suporta ng "Hari ng Sugal" na si Daniel Silva, tila naging mas makapangyarihan pa si Mateo. Sa bawat paglabas niya, may convoy ng pulis na nagbubukas ng daan. Ang kanyang impluwensya ay tila lumampas na sa kay Chairman Tan. Ngunit kahit gaano kalayo ang narating niya, hindi kailanman nakalimutan ni Mateo ang kanyang pinagmulan. Patuloy niyang iginagalang si Chairman Tan bilang isang kapatid at isang guro. Ngunit walang sino man ang inaasahan na ilang buwan lamang ang lumipas, nagkaroon ng isang biglaang pagbabago ng kapangyarihan sa Pilipinas. Ang bagong Pangulo ay naupo sa pwesto, na nagresulta sa isang malaking pagbabago sa buong mundo ng politika at negosyo. Ang network ng koneksyon na maingat na itinayo ni Mateo ay lubos na lumiit. Ang mga regular na seminar na dati niyang pinamamahalaan ay hindi na muling isinagawa. Samantala, si Chairman Tan, gamit ang kanyang matagal ng malalim at malawak na koneksyon, ay nagawa niyang kumbinsihin si Miguel Say, isang tagapagmana ng isang napakayaman na pamilya, na mag-invest ng malaking halaga upang magtayo ng isang ultra-luxury na hotel-casino sa Costa Verde. Ang grupo ni Mateo ay nagpasya ring ilipat ang kanilang negosyo mula Manila patungo sa Costa Verde upang makipagtulungan kay Chairman Tan sa pagtatayo ng bagong imperyo. Sa Costa Verde, muling pinatunayan ni Chairman Tan ang kanyang "di matitinag" na network nang maimbitahan niya si Chairman Ko, isang kilalang tycoon mula sa Korea, upang dumalo sa grand opening. Pagdating ni Chairman Ko, tila nais niyang ipakita ang kanyang antas o makakuha ng atensyon. Agad niyang ipinahayag na ilalagay niya ang lahat ng chips na kanyang ipinapalit sa isang solong laro ng baccarat. Kahit si Chairman Tan, na bihasa sa ganitong sitwasyon, ay nagulat. Tumingin ang dealer para sa kumpirmasyon, at nang tumango si Chairman Tan, inihanda na ang mga baraha. Ngunit bago pa man maipamahagi ang mga baraha, ang batang babae na kasama ni Chairman Ko, matapos silipin ang mesa, biglang pinigilan ang laro at binawi ang lahat ng chips. Tila nawala ang kanyang interes. Ang dealer ay nagpatuloy sa pag-shuffle at pamamahagi ng mga baraha ayon sa patakaran. Sa pagbukas ng mga baraha, ang bangko ay nakakuha ng 7 puntos. Nagpasalamat si Chairman Ko dahil naisip niyang tama ang desisyon niyang bawiin ang kanyang taya. Ngunit nang buksan ng batang babae ang kanyang baraha, ito ay may 8 puntos. Siya ang nanalo. Pagkatapos, bumulong siya kay Chairman Ko, na may halong panghihinayang, dapat tayong tumaya ng magkasama. Sayang. Galit na galit si Chairman Ko at biglang umalis.
Opisyal na nakipagtulungan si Mateo at Chairman Tan upang buksan ang bagong kasino sa Costa Verde. Ang araw ng pagbubukas ay napakasaya, puno ng mga bisita. Ngunit habang abala ang lahat, si Mang Jun ay palihim na nakipagkita kay Liza, ang magandang receptionist ng hotel. Ang dalawa ay tila hindi mapigilan ang kanilang pagkakagustuhan sa isa't isa. Sa ibang sulok, si Miguel Say, ang batang investor, ay nagyayabang sa harap ni Consul Ramirez, ang konsul ng Embahada ng Korea, o ibang bansa kung nais baguhin. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pamumuhunan sa malaking kasino na ito. Nang marinig ito ni Consul Ramirez, nagliwanag ang kanyang mga mata at nagbigay ng mungkahi. Sa panahon ngayon, ang mga kasino ay puno ng mga mapanganib na tao. Kung ikaw lang ang nag-i-invest, madali kang mabiktima. Bakit hindi tayo magtulungan? Kung kasama mo ako, ang konsul ng embahada, sigurado akong ang mga Pilipinong Chino, o mga dayuhang negosyante, ay magbibigay galang at hindi ka papahirapan. Dahil dito, si Consul Ramirez ay nagkaroon ng bahagi sa negosyo nang hindi gumastos kahit isang sentimo. Si Miguel Say, sa kanyang kasiyahan, ay nag-imbita kay Ramirez na maghapunan. Ako ang bahala ngayong gabi. Whiskey o anumang mamahaling alak, sabihin mo lang, at ipapadala ko ang pinakamaganda. Pagkatapos mag-order, si Ramirez ay nagpaalam na pupunta sa banyo ngunit palihim na sinundan ang may-ari ng bar. Magkano ang magiging kabuuan ng bill ngayong gabi? Tanong niya ng mahina. Hindi bababa sa 1,000,000 peso, sagot ng may-ari. Si Ramirez ay bumulong, kapag nagbayad si Miguel, sabihin mo sa kanya na 2,000,000 ang kabuuan. Ang sobra, ipadala sa account na ito. Ang konsul, na dapat sana'y nagtatanggol sa karapatan ng kanyang mga kababayan, ay naging isang mapagsamantala. Kinabukasan, isang, Little B, mga taong nalugi sa kasino, ngunit nananatili upang magdala ng mga bagong kliyente kapalit ng komisyon, ang nagdala ng isang malaking kliyente kay Mateo. Siya ay si Mr. Huang, may-ari ng isang malaking pabrika ng elektroniko sa Korea, na nasa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya para magbakasyon. Bago pa man dumating si Mr. Huang, nagkaroon na ng malalim na pagsisiyasat si Mateo tungkol sa kanya, at natuklasang ang kanyang yaman ay tinatayang nasa 40 bilyong peso. Nang malaman ni Mateo na ang buong pamilya ni Mr. Huang ay nakatira lamang sa isang simpleng kwarto, agad siyang tumawag sa manager ng hotel at iniutos na i-upgrade ang kanilang kwarto sa presidential suite ng libre. Ang kilos na ito ay labis na ikinatuwa ni Mr. Huang. Alam ni Mateo na mahilig mag-golf si Mr. Huang, kaya't araw-araw niyang sinasamahan ito sa paglalaro. Ginagawa niya ang lahat upang magkamali sa laro at hayaan si Mr. Huang na manalo, upang mapanatili ang kasiyahan nito. Kasabay nito, sinasamahan niya si Mr. Huang sa pagkain, pakikipag-usap, at pagbuo ng magandang relasyon. Sa huling araw bago bumalik si Mr. Huang sa Korea, siya mismo ang nagmungkahi na bisitahin ang kasino ni Mateo, para lang makita. Sa narinig, agad na tumanggi si Mateo. May pamilya kayong kasama, hindi maganda ang pumunta sa kasino. Bukod pa rito, ang pagsusugal ay maaaring magdala ng kahirapan. Hindi ko inirerekomenda ang paglalaro, sabi niya ng may sinseridad. Ngunit ang mas pinipigilan niya, lalo namang naging interesado si Mr. Huang at ang Little B. Sa huli, kunwari nagpaubaya si Mateo, sige na nga, kung gusto niyong makita, dadalhin ko kayo. Pero tandaan, laro lang ito. Kaunting halaga lang ang itaya, at kapag natalo, tumigil agad. Pagdating sa kasino, natapos na ang misyon ng Little B. Pagkatapos, si Philip, ang matapat na tauhan ni Mateo, ay nagbigay ng malaking komisyon sa Little B. Hindi alam ng karamihan, ang Little B, na ito ay dating isang respetadong propesor sa unibersidad, ngunit dahil sa sobrang kumpiyansa, nalulong siya sa pagsusugal, nawalan ng lahat ng ari-arian, at napilitang maging tagapagdala ng kliyente para sa kasino upang mabuhay.
Pagkatapos paalisin ang Little B, nakipag-usap si Philip kay Liza. Bilang kapwa Pilipino, mabilis silang nagkaintindihan. Si Philip, na agad nabighani sa kagandahan ni Liza, ay ipinakita pa ang kanyang tato sa dibdib upang magpa-impress. Nagtanong siya tungkol sa relasyon ni Liza kay Mang Jun, ngunit tinanggihan ito ni Liza. Si Philip ay nakahinga ng maluwag. Balik sa kasino, sa simula, si Mr. Huang ay naglalaro ng maingat, tumataya lamang ng ilang libong peso kada laro. Ito ay medyo ikinainis ni Mateo. Ang malaking isda na matagal niyang inalagaan ay tila hindi nagbibigay ng sapat na resulta. Sa ganitong estilo ng paglalaro, ang 1,000,000 peso ay maaaring magtagal ng 1 linggo. Naalala ni Mateo ang sarili noong siya'y nagsusugal, na kung saan ang 10,000,000 peso ay nawala sa loob ng ilang segundo. Unti-unti siyang nawalan ng pasensya at umalis ng kasino. Ngunit pagdating niya sa opisina, tumawag si Philip, halatang nagmamadali, "Boss. Natalo na ni Mr. Huang ang 1,000,000 peso. Humihiling siya na manghiram ng pera upang makabawi." Sa narinig, agad na nagliwanag ang mga mata ni Mateo. Bumalik ang kanyang interes. Alam niya na, kahit ngayon ay 1,000,000 pa lamang ang natalo, ang mentalidad ng isang sugarol na gustong bumawi ay magdadala kay Mr. Huang sa pagkawala ng 10 bilyong peso, isang bagay na tiyak na mangyayari. Pagbalik ni Mateo sa kasino, si Mr. Huang ay natalo na ang lahat ng kanyang pera, nakatayo sa tabi ng mesa, mukhang tuliro. Nang makita si Mateo, agad siyang lumapit at nagtanong, "Mateo, maaari mo bang ipahiram sa akin ang 1,000,000 peso? Ibabalik ko ito agad pag-uwi ko." Si Mateo ay kunwari nagbigay ng babala, "Baka mas maganda kung tumigil na kayo, sir. Kapag hindi pinalad, mas mabuting umalis na kaysa magpatuloy." Ngunit si Mr. Huang ay determinado. Sa huli, kunwari nagpaubaya si Mateo, at nagutos, "Philip, pumunta ka sa accounting. Magdala ng 10,000,000 peso na chips para kay Mr. Huang." Ang malaking isda ay tuluyan ng kumagit sa pain. Ang isda ay tuluyan ng kumagit sa pain at nahulog sa bitag ng kasalanan. Ang kilos ni Mateo ay nagdulot ng pagkagulat kay Mr. Huang. Hindi lamang siya nagbigay ng utang na 10,000,000 peso, ngunit si Mateo mismo ang naglagay ng buong halaga sa isang solong laro, sa harapan ni Mr. Huang. Mas lalo pang nakakagulat, sinabi ni Mateo na si Mr. Huang mismo ang magbukas ng baraha, na para bang ang lahat ng ito ay isang simpleng bagay lamang. Nanginig ang mga kamay ni Mr. Huang habang binubuksan ang baraha, ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Ang resulta, panalo ng 10,000,000 peso. Ang kamanghamanghang panalo na iyon, kasama ang ilang sunod-sunod na panalo sa mga sumunod na laro, na tila, dala-dala, ni Mateo ang swerte, ay tuluyang nagwasak sa huling depensa ng negosyante. Ang kanyang kasakiman ay tuluyang bumalat sa kanya. Sa kasagsagan ng tagumpay, si Mateo ay nagpaalam na aalis muna. Ngunit bago siya umalis, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino, ibinigay niya ang lahat ng chips na kanyang napanalunan, kasama ang puhunan at tubo, kay Mr. Huang upang ingatan. "Bakit hindi mo hawakan muna ang mga ito?" sabi ni Mateo na may tiwala. "Kung sakaling maubos mo ang sarili mong chips, gamitin mo ang chips ko para maglaro. Kung manalo ka, ibalik mo na lang ang puhunan ko. Kung matalo, wala namang problema. Isipin mo na lang na regalo ko ito para sa kasiyahan mo." Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na pampasigla. Sa dobleng kumpiyansa at karagdagang puhunan na tila, galing sa langit, si Mr. Huang ay sumabak muli sa laro. Sa gabing iyon, nanalo pa siya ng karagdagang 10,000,000 peso. Hindi nagtagal, dumating si Philip upang magulat, si Mr. Huang ay patuloy na nananalo ng malaki. Alam ni Mateo na ito na ang tamang oras upang kontrolin ang sitwasyon. Nagbigay siya ng senadoryas kay Philip upang manghimasok ng maingat. Ang resulta, pagkatapos ibalik ang puhunan kay Mateo,
si Mr. Huang ay nanalo pa rin ng sapat na halaga upang makabili ng isang bagong Mercedes-Benz. Ang pagpigil sa tamang oras ay nagdulot ng panghihinayang kay Mr. Huang, at ang pakiramdam ng hindi pa sapat ay lalo pang nagpaigting sa kanyang kagustuhang bumalik upang maglaro muli. Hindi lamang natapos doon, si Mateo mismo ang nag-imbita kay Mr. Huang na magdiwang sa pinakamagarang bar ng kasino. Alam niyang aalis na si Mr. Huang kinabukasan, kaya't kunwari niyang sinuri ang tiket ng eroplano nito. Nang makita niyang ito ay pangkaraniwang klase lamang, agad niyang tinawagan ang airline upang i-upgrade ito ng libre sa business class para sa kagalang-galang na bisita. Ang maingat at detalyadong pag-aalaga ni Mateo ay nagdulot ng labis na pasasalamat at pagtitiwala kay Mr. Huang. Pagbalik ni Mr. Huang sa Korea, hindi nagtagal at tuluyang naadik siya sa pagsusugal. Tumawag siya kay Mateo, sinabing nais niyang bumalik sa Costa Verde, upang magpahinga ng ilang araw. Ang lahat ay nangyari ayon sa plano ni Mateo. Libre ang tiket ng eroplano, libre ang presidential suite, at binigyan pa siya ni Mateo ng bagong set ng golf clubs na gawa sa pinakamataas na kalidad. Ang pinakakinatutuwa ni Mateo ay ang katotohanang paglapag pa lang ni Mr. Huang sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Hindi pa siya nakakarating sa hotel ay agad na tumawag upang humiram ng pera para makapaglaro sa kasino. Sa pagkakataong ito, humingi siya ng utang na 100 milyong peso. 2 beses nang nalasap ni Mr. Huang ang matamis na tagumpay sa kasino ni Mateo, kaya't lubos niyang pinabayaan ang kanyang negosyo sa Korea. Araw-araw, siya ay nalululong sa ilusyon ng kasiyahan mula sa pagsusugal. Samantala, si Philip at Liza ay lalong naging malapit sa isa't isa. Pagkatapos ng trabaho, plano nilang maghapunan ng magkasama. Ngunit sa daan, hindi sinasadyang nakasalubong nila si Chairwoman Ko. Si Chairwoman Ko, na tila nasa magandang mood, ay nag-anyaya sa kanilang dalawa na sumama sa tanghalian. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Liza na si Chairwoman Ko ay ang may-ari ng imperyo ng kosmetikong patela na tanyag sa buong mundo. Agad na ginamit ni Liza ang kanyang kakayahan sa pambabola, na nagdulot ng labis na kasiyahan kay Chairwoman Ko. Kinagabihan, si Philip at Liza ay nagkaroon ng mas malalim na koneksyon. Pagkatapos ng kanilang oras na magkasama, sinimulan ni Liza ang pagtatanong kay Philip tungkol sa mga detalye ng buhay ni Chairwoman Ko, partikular na ang tungkol sa kanyang yaman at mga ugali. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Liza. Tiningnan niya ang screen at pinatay ang tawag. Ang tumatawag ay si Mang Jun. Sa lobby ng hotel, si Mang Jun ay may dala-dalang malaking bouquet ng rosas, nakatingin sa ilaw na nagmumula sa bintana ng kwarto ni Liza. Nagpahid siya ng sigarilyo, humitit ng malalim, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting lungkot at pagkaunawa. Tahimik niyang itinapon ang mga bulaklak sa basurahan at umalis. Sa kabilang banda, ang pagkakalubog ni Mr. Huang sa pagsusugal ay lalong lumala. Sa loob ng wala pang 2 buwan mula nang bumalik siya, natalo na siya ng kabuoang 20 bilyong peso sa kasino. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay ganap na bumagsak, malayo sa kumpiyansang ipinakita niya noong una. Si Mateo ay patuloy na nagpapanggap bilang mabuting kaibigan, sinasabihan siyang tumigil na. Ngunit si Mr. Huang ay lubos nang nalulunod sa ideya ng pagbawi ng kanyang mga nawalang pera. Humingi siya ng utang kay Mateo ng karagdagang 1 bilyong peso, na nangangakong babayaran ito sa loob ng 10 araw. Sa pagkakataong ito, hindi na nagkunwari si Mateo. Siya ay tumawa ng mapanlait, 20 bilyon lang ang nawala mo, at naglakas loob ka pang pumasok dito. Akala ko ikaw ang presidente ng isang malaking kumpanya na may daan-daang bilyong peso. Pagkatapos, inilabas niya ang isang dokumento ng utang na handa na. Pirmahan mo ito. Kung hindi mo mabayaran ang 1 bilyong peso sa loob ng 10 araw, babayaran mo ako ng 10 beses ang halaga ng utang, at haharap ka sa kaso sa korte. Upang magkaroon ng pagkakataong makabawi,
Si Mr. Huang ay hindi na nag-isip pa. Agad niyang inilagay ang kanyang fingerprint sa dokumento ng utang na may malupit na kondisyon. Ngunit sa kasamaang palad, 2 oras lamang ang lumipas, at ang huling 1 bilyong peso ay nawala rin. Siya ay nagpanik at tumakbo papunta sa elevator upang harangin si Mateo, nagsinungaling na naibenta na niya ang kanyang kumpanya sa Korea, at pagkatapos bayaran ang lahat ng utang, mayroon pa siyang natitirang pera. Nakiusap siya na humiram pa ng kaunting halaga upang subukan ang kanyang kapalaran sa huling pagkakataon. Tinitigan ni Mateo si Mr. Huang, ang kanyang mga mata ay malamig at walang awa. Alam niyang ang taong ito ay wala ng pag-asa. Kumuha siya ng 2,000 peso mula sa kanyang pataka at iniabot ito kay Mr. Huang. Kunin mo ito, bumili ka ng pagkain para sa sarili mo. Ang mga salitang iyon ay banayad ngunit malinaw ang kahulugan, umalis ka na. Sa puntong ito, saka lamang napagtanto ni Mr. Huang ang katotohanan. Ang lahat ng marangyang karanasan, ang mga madaling tagumpay, at ang maalalahanang pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang araw, lahat ng ito ay isa palang napakatusong bitag na inihanda ng kasino. Ang tunay na layunin nito ay ang tuluyang ay patalo sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, hanggang sa siya'y mawalan ng tahanan at masira ang pamilya. Sa parehong oras, biglang dumating si Kyung Sam sa kasino, mukhang masaya at puno ng kumpiyansa. Ipinahayag niya kay Mateo na nakahanap siya ng isang malaking deal. May 2 kriminal na Koreano na kasalukuyang hinahanap ng mga awtoridad, na nakapaglinis ng malaking halaga ng pera at tumakas patungo sa Pilipinas. Dala nila ang 50 bilyong peso na cash at nais nilang mag-invest sa kasino ni Mateo. Ayon kay Kyung Sam, magbabayad sila ng paunang 5 bilyong peso. Kinabukasan, si Kyung Sam mismo ang pumunta sa paliparan upang salubungin ang 2 espesyal na bisita, na, sa pagkagulat ni Mateo, ay magkaibang magkapatid na babae. Pagkatapos ng kanilang pagkikita, isinakay sila ni Kyung Sam sa isang sasakyang mukhang mag-ara ngunit halatang luma na. Upang magmukhang mas kagalang-galang, nagpa-escort pa siya ng mga pulis na nakamotor. Sa gabi, ang magkapatid na babae ay dinala sa isang marangyang bar upang makipagkita kay Mateo. Nang mag-usap tungkol sa planong mag-invest ng 50 bilyong peso, si Kyung Sam ay biglang naging alanganin at pilit na iniiwas ang usapan. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Mateo. Tinawag niya si Kyung Sam sa banyo upang tanungin ng masinsinan. Sa wakas, umamin si Kyung Sam na niloko niya ang magkapatid. Pinaniwala niya ang mga ito na ang buong 50 bilyong peso ay nailipat na sa account na kontrolado ng kasino ni Mateo, ngunit ang totoo, 5 bilyon lamang ang naipadala kay Mateo, habang ang natitirang 45 bilyon ay lihim niyang inilagay sa isang personal na account sa isang online casino sa Cagayan. Galit na galit si Mateo ngunit pinanatili ang kanyang kalmado. Ginamit ni Kyung Sam ang pangalan ni Mateo upang tiyakin ang tiwala ng magkapatid. Hiniling ni Mateo na ibalik ni Kyung Sam ang buong halaga sa kanyang pamamahala, ngunit tumanggi si Kyung Sam. Boss, sila ay mga kriminal na hinahanap. Anong gobyerno ang magbibigay sa kanila ng permiso para magbukas ng bank account? Kinuha natin ang pera nila, hindi nila tayo magagawa ng masama. Nasa Pilipinas tayo, boss, ang ganitong klaseng transaksyon ay normal na dito. Bakit ka mag-aalala? Ngunit ang mga salita ni Mateo ay tila walang epekto kay Kyung Sam. Kinabukasan, nagsimulang maghinala ang nakatatandang kapatid na babae. Ang kilos ni Mateo noong gabing iyon ay nagpapakita na tila wala siyang alam tungkol sa malaking halaga ng pera. Nagsimula siyang magduda na niloloko sila ni Kyung Sam, kaya't nagpa siya siyang hanapin ito upang singilin ang pera. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay narinig ng mga tauhan ni Kyung Sam, na agad na nagulat sa kanya. Agad na pumunta si Kyung Sam sa tirahan ng magkapatid upang takutin sila at pigilan silang magsimula ng gulo. Ngunit sa halip na matakot, ang nakatatandang kapatid na babae ay matapang na sinampal si Kyung Sam. Ang sampal na iyon ay tila nagpaigting sa galit ni Kyung Sam,
na nagresulta sa paglabas ng kanyang brutal na ugali. Hindi nagtagal, ang magkapatid na babae ay pinatay ni Kyeong-sam at ng kanyang mga tauhan. Ang kanilang mga bangkay ay itinapon ng walang ingat sa isang taniman ng tubo malapit sa lugar. Sa gabi, ang takot at pagsisisi ay unti-unting bumalot kay Kyeong-sam. Nangangatog siya habang humihingi ng tulong kay Mateo dahil natatakot siyang matuklasan ng pulisya ang kanyang ginawa. Malamig na sinabi ni Mateo, "Sa network ko dito, hanggat hindi masyadong malalim ang investigasyon ng pulisya, mabubuhay ka pa." Inutusan ni Mateo ang kanyang tauhan na maghanda ng isang truck na may maingat na disenyo upang ihatid si Kyeong-sam sa border ng Myanmar para pansamantalang magtago. Ngunit nang makita ni Kyeong-sam ang driver ng truck, isang malaking lalaki na mukhang matigas, siya ay natakot ng husto. Iniisip na maaaring plano ni Mateo na patayin siya o ibenta siya sa KK Park. Nauutal niyang sinabi na hindi siya pumatay ng tao, at ang lahat ay biro lamang. Naiintindihan ni Mateo ang takot ni Kyeong-sam, kaya't nagbigay siya ng senadoryas sa driver na tumigil at hinayaan si Kyeong-sam na magmaneho ng sarili niyang sasakyan upang umalis. Tulad ng inaasahan, kinabukasan, natuklasan ng mga lokal na magsasaka ang dalawang bangkay sa taniman ng tubo at inireport ito sa pulisya. Ang pulisya ay nakipag-ugnayan kay Oh Sung-hoon, isang liaison officer ng Korean Police sa Pilipinas, upang tulungan sa pagkilala sa mga biktima. Habang iniimbestigahan ni Sung-hoon ang lugar, dumating ang isang marangyang sasakyan. Ang bumaba mula rito ay walang iba kundi si Mateo Cruz. Dahil sa kanyang network, mabilis na nalaman ni Mateo ang balita at nagpunta sa lugar upang suriin ang sitwasyon. Ang lokal na pulisya ay hindi naglakas loob na pigilan si Mateo, kaya't hinayaan siyang sumama kay Sung-hoon sa taniman ng tubo. Matapos suriin ang lugar, naintindihan ni Mateo na ito ang lugar kung saan naganap ang krimen. Nakakalungkot, si Kyeong-sam ay napakatanga sa pagpili ng taniman ng tubo na may matigas na lupa at paglibing sa mga bangkay ng mababaw lamang. Sa sandaling iyon, tumawag si Boss Edgar kay Mateo upang iulat ang kalagayan ng account ni Kyeong-sam sa kasino sa Cagayan. Natuklasan niyang may natitirang 30 bilyong peso lamang, malayo sa orihinal na 45 bilyon. Malinaw na itinago ni Kyeong-sam ang bahagi ng pera sa ibang lugar. Agad na inutusan ni Mateo si Edgar na i-freeze ang lahat ng account ni Kyeong-sam. Samantala, si Oh Sung-hoon ay mabilis na nagsagawa ng investigasyon. Natukoy niya na ang dalawang biktima ay kamakailan lamang dumating sa Pilipinas. Alam din niya na karamihan sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga Koreano sa Pilipinas ay madalas na nag-uugat sa alitan sa pera o negosyo sa pagitan ng mga Koreano. Sinimulan niyang mag-imbestiga sa mga lugar na madalas puntahan ng mga Koreano, kabilang ang bar kung saan huling nakita ang magkapatid.